So, sa ating programa po ngayon na Transformation Christ Talk, ang pamagat po ng ating episode ay dating inhinyero, ngayon ay misyonero. Nako, talaga namang marami ang makaka-relate sa ating pong pag-uusapang kwento ngayon mga ka-TikTok. Kaya naman, wag na wag po ninyong ililipat ang inyong mga radyo na inyo pong pinapakinggan. Kung ikaw man ay dating engineer, di ba, engineer, tama ba Yeah. DJ Jazz, no? Pero naging missionero. Ikaw ba may ganito din karanasan, mga kaibigan na nakikinig ngayon? Kaya wag na wag niyong ililipat at for sure, talagang makaka-relate ang bawat isa sa atin. Yes, taas ng kamay, may mga high class, mga matataas na Oo career. nga, magsabi mong engineer. Pero talagang pinili na ipagpalit yun para Mm. maging missionary para sa Panginoon. So excited na ako. Sino ba ang ating guest So, na makakasama ating ngayon? guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Miss Jade Hintay. Ayan. Hello po. Magandang gabi po, Ma'am Jade. Oh, Miss Jade. Okay, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, DJ Joss and DJ Rock. It's a great privilege for me to speak, no, sa lahat ng ating tagapakinig. Naway wag nyo kaming iwanan. Baka may gusto kang batiin, Miss Yes. Jade. Oo nga. Sino pong babatiin? Binabati natin si Sister Elcana, no, galing ng Email the Church, sa lahat ng ating mga tagapakinig po sa Cavite Mission. Wow! Nakatutok daw po sila ngayon. Ayan. Ako, for sure talaga DJ Jazz, no, excited ng ating mga tagapakinig at mga manonood ngayon na kung sino ba at gustong kilalanin itong kwento ng ating pong makakasama ngayong gabi. So, bigyan niyo po kami ng introduction. Kamusta po ang family background po ninyo? Okay. Ayan, siguro ilapit lang natin, no, Miss Jade, para mas marinig tayo ng ating mga tagapakinig. Actually, no, ang aking background ay kami ay 6 na magkakapatid, puro babae. No? During nang kami mga maliliit pa, dinala kami ng aming father sa Vietnam. Oo. At nagtagal daw kasi my father work as electrical engineer sa Vietnam sa isang American company. At nagkaroon ng Vietnam War. So, inuwi kami dito pero si father ay naiwanan sa Vietnam. At siya po ay namatay. Po. At syempre kami naman ay napakadibutong Katoliko. So yung mother ko isang kantora ng simbahan. So kami every Sunday talagang hindi po pwedeng hindi kami sisimba. Pangalawa, hindi pwedeng hindi kami mananalangin before sa pagkain. At meron kaming mga prayer at alas 6 ng gabi. Lahat kami ay dapat mananalangin. So may mga ganung episode kami sa aming buhay na kung saan ay talagang ang buhay ay hindi baga ordinaryo lang na matulog, kumain, hindi ganun eh. Nakapaloob sa amin ang aming pananampalataya. So talagang bata sa pa lang Panginoon. kayo. Talagang ganun na yung training sa inyo. Ano po ba yung mga hilig po ninyong gawin nung inyong mga kabataan pa, Miss Okay. Jade? Nung kabataan ako ay mahilig ako magbasa ng mga pocketbook. No? Lalo na yung Agatha Christie. So mga detective, no? Kasi mahilig ako sa mga ganon. At syempre mahilig akong dahil ang aking background sa aking pag-aaral ay more ako sa aral, bahay, ano. So, ang isa sa mga hobbies ko din ay gumawa ng tula. Naku, pareho ka pala si Miss Jade. May gumawa ng tula. Oo nga, nakaka-relate ko. Oo, na DJ siya. nakaka-relate ako dyan. Okay. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon, Miss Jade? So, ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon ay naging mula sa pagiging engineer ay sabi nga ay naging missionary. Sa anong paraan? So, nagkaroon ako ng encounter sa aking Panginoon Jesus sapagkat sabi nga ay pinagkakaabalahan ko ngayon ay bilang isang manggagawa ng North Philippine Union Continents. Na ngayon ay nahati na po, bifurcated na po ang MPUC. So, doon ako napunta sa southern part ng MPUC. So, ano po yung part nyo doon po sa NPUC ng Seventh-day Adventist? Ako ay health director. No? At samantalang ako ay nag-work noon sa Central Luzon Conference bilang ako ay pastor, no, district pastor, associate,
ay nag-aral muli ako ng aking master ng public health, no? Oo, Mm. kaya po pala. Ano nga po yung NPUC, Miss Jade? North Philippine Union Conference. Oh, I see. Pero nung bago po kayo maging missionary, talagang engineer by profession po Okay, talaga by kayo? profession ako ay nag-work, no, after ng aking, actually before mag-graduation, no, kinuha ako ng Department of Power Works and Highways hanggang nagkumuha ako ng board exam at nag-work ako sa headquarter ng DPWH sa Manila. And yet, no, pinadala po ako sa Palawan, which is ayaw ko talaga mapunta sa Palawan. Kasi at that time, I'm searching for the truth, no. For so many years, ay iba't iba ang pinuntahan kong denominations. At naghahanap talaga ako ng katotohanan. I see. So, kung i-describe niyo po, Miss Jade, yung buhay po ninyo in the past, ano po yung buhay ninyo nung wala pa po yung katotohanan sa inyo or wala pa po si Kristo sa inyo? Okay, nung araw, nung ako ay wala pa kay Kristo, ay sa mga hindi nakakaalam, nag-join ako ng student league at naging bahagi ako ng right hand ng MPA, no? Nag-train ako during that time sa UP Diliman at nung kami po papunta na ng Norsagaray, Bulacan, hindi ako nagising ng umagang yun. Pero nagkaroon ng encounter po at sa kasamang palad ay yung ating mga kaklase at mga kakuligs ko ay kasama silang namatay sa encounter. So yun pala ang akala ko nga pagiging religiosity sapat na. So napasok sa akin yung ideolohiya ng subversibo. At hindi ko ma-imagine na ako ngayon ay isang subversibo dati na estudyante, ngayon po ay hinubog ng Panginoon upang talagang tinawagan ako ng Panginoon sapagkat yung pagtawag ay kakaiba talaga. Grabe, no? Life-changing talaga. Oo nga, parang hindi ko ma-imagine na dating membro ng NPA, tama po ba? Yeah. NPA, serious, Jay, parang pag narinig mo yung ganun sa ito, parang nakakatakot, no? Oo, pero makikita talaga natin yung transformation na ginawa ng Panginoon sa buhay niya, DJ Jazz. Yeah, pero alam mo, DJ Rock, ang nakita ko kay Miss Jade is yung talagang mahilig talaga siyang mag-aral, mahilig masaliksik, mahilig talaga sa books din and all. And later, may malalaman pa tayo about Kaya nga ikaw na nakikinig ngayon, nakaka-relate ka ba na mahilig ka din ba sa mag-search ng mga katotohanan? O mahilig ka ba magbasa? O nanggaling ka din ba sa ganung pinanggalingan ni Miss Jade? No? O ikaw ba isang engineer din sa mga oras na ito? At talagang nagko-contemplate ka sa mga bagay-bagay kung talagang ipagpapatuloy mo pa ba yung ginagawa mong profession yan? O baka may calling ka din, nakagaya din ni Miss Jade, no? DJ Jazz. Ikaw ba DJ Jazz? Abangan niyo po pag ako na po. Ay, oo yung nga. mag-guest. Pag ikaw na, kasi may mga nagko-comment na sa ating Facebook, no? Sa ating po mga listeners ngayon, na talaga nakaka-relate daw yung ating po mga listeners ngayon, na sabi nga daw po sila din daw nung kabataan daw nila, ay talagang pinalaki sila na may talagang very devoted sa panalangin. Kumbaga may mga orasyon na ginagawa, ano? At sabi nga rin dito ni ayan, may nagpapa-regards po si Dick Villa, ating pong ka-TikTok classmate daw, ay invited kayo sa kanilang church na nag-speaker. Ayan, thank you po sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. And yes, so I think tayo po muna ay makakapakinig na isang awitin bago po tayo magpatuloy sa pinakakaabangan nating part ng ating kwentuhan. So Yes, pakinggan po natin ang kantang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. Ayan, so from being an engineer, Miss Jade, no, paano naman kayo nag-shift into missionary or pastor or ano man ngayon? Kasi nung ako'y na-assign sa Palawan bilang civil engineer, no, ay kami mismo ang nag-develop ng public roads and highways ng entire Palawan from south to north, east to west, ng buong Palawan. Miss Jade, ilan taon po kayo niyan? I'm only 22. Yeah, very young, no? Yeah, kasi nag-graduate ako almost 19 years old. After ng aking graduation, ako'y nag-aral ulit ako ng aking masteral ng structural engineering. Kasi pag mag-aaral, Oo nga, sabi sa'yo. sige, mag-aaral siya. mag-aaral. So, nung ako ay inassign na sa Palawan para i-develop ang Palawan,
nag-a-attend ako ng iba't ibang denomination. Oh. Until such and such a time, yung aking kasama sa opisina ay member ng Seventh-day Adventist. And he invited us to attend Daniel and Revelation Seminar. So yung unang-una, ayokong umattend. Kasi syempre active ako doon sa aking ina-attendan na denomination. So talagang sabi ko, pasensya na, busy-busy talaga ako. Pero alam mo, mayroong talagang panukala ang Panginoon. So sino ang magsasabi na kami tatlong magkakaibigan, yung dalawang engineer at saka CPA ng aming opisina, ay umattend ng Daniel Revelation Seminar. Which is, sa una, ayaw namin, nagulat nga kasi kami dahil, ano yan, bakit maraming mga canvas ng mga drawing? Oo. Kakaiba yan baka ano yan? Parang ano, sabi ng kaibigan kong nasa ibang denomination, uy, baka mga kulto yan ha. Yun ang ano talaga, yun ang aming first impression. Oh, so kumusta naman po yung pag-attend po ninyo doon sa seminar na yun? So nung umattend na kami roon, gabi-gabi umaattend kami, ay gabi-gabi rin akong nananaginip. Tinatawagan ako ng Panginoon. So nung ako'y nananaginip na, ang sabi ko, kasi siyempre nasa work pa tayo, ano ba yung mga books niyo na nababanggit doon sa aming ina-attend ng seminar, yung Daniel Revelation Seminar. Sabi niya, ang writer noon ay si Ellen G. White. Sabi ko, pwede ko bang mabili yung mga books niya? Sabi niya, ang dami po niyang books. Okay lang. Saan ko pwedeng mabili yun, yung mga libro niya? Ay, order po tayo sa US. Okay lang po, bibiling ko. Wow. So yun ang yung ABZ manager by the name of Nemi Ilagan. Hindi ko pa makakalimutan. Ay sabi niya, sige ma'am, o-order po tayo sa US ng lahat ng books niyon. So after that time, nag-deliver na yung mga books, box ng books yun, sabi ko, pwede kong basahin muna lahat ito, saka ako mag-decide ng aking tunay na katapusan ng aking pag-search ng truth. By the way, DJ Rax, si Miss Ellen G. White kasi is one of the well-known author and claimed prophetess ng Seventh-day Adventist Church. Oh, yeah. And yeah, napakaraming aklat po na naisulat ni Mrs. Ellen G. White. And yun yung mga ilan sa Grabe. nabasa talaga ni Miss Miss Jane, Jane, no? So, kumusta po yung pagbabasa po ninyo noon? Ilang books pong nabasa niyo that time? For almost 5 to 7 months, ay 40 books. Wow. Cover to cover. Kaya mo yun? And the first book that I read is Great Controversy, followed by Desire of Ages, followed by Steps to Christ, Counsels on Diet and Foods. So, talagang at that time, ako'y obese. Oh, really? Sobra. Hala, hindi 75 kilos. Hindi ko halata, hindi namin na-imagine. Yes, tapos yung aking salamin ay nasa 1,200. Wow. At ang aking mukha ay puro acne. And imagine you're 23 years old po, no? Yes. Yeah. Parang di ko ma-imagine ano yung itsura ni Miss Jay sa itsura niya ngayon eh. Kung makikita po ng mga tagapakinig natin o ng viewers natin sa Miss Jade ngayon, sobrang healthy and slim and talagang And beautiful. beautiful at her age. Yeah. So ano po Miss Jade yung naging turning point ng buhay po ninyo? Ang turning point ng aking buhay ay nung pagkatapos kong nabasa yung books. Mhm. Lalo na yung apat, Great Controversy, Desire of Ages, Steps to Christ, and Counsels on Diet and Foods. Sabi ko, iba to. At nagsabi na ako sa Pastor Bautista Senior, ako po ay gusto ko na pong magpabaptize. At so anong gagawin mo? Basta gusto ko po magpabaptize. So nung ako'y nabaptize na sa Seventh-day Adventist, nananaginip gabi-gabi na tinatawagan ako ng Panginoon. Grabe. So ano po nangyari po sa mga panaginip po na yun? Yung pagtawag ng Panginoon na ako ay nangangaral. Sabi ko, Panginoon, hindi yan ang trabaho ko. Hindi yan ang trabaho ko, pero gabi-gabi nananaginip ako. Until such a time na ako ay nag-decide talaga. Ako ay mag-resign ng trabaho. Oh, so yun po yung naging
naging turning point ng life niyo? Ano pong ginawa niyo nung naging clear talaga sa inyo yung calling ng Panginoon? So yung from engineer, ano pa naging decision niyo? Nag-resign ako sa trabaho at sinabihan ako ng aking mga kaopisina na nasira na ba yung utak mo sa Bible? At yun ang pinakamasakit sa lahat. No? Na nawalan ako ng kaibigan, nawalan ng pamilya, at naniniwala ako na isa sa pinakamatinding nangyari sa aking buhay ay yung pagpalo ko sa Panginoon bilang aking tagapagligtas ay nawalan man ako ng lahat, no? Masasabi kong lahat nawala, pero hindi ko pwedeng ipagpalit ang kasiyahan, kapayapaan, at yung iba ng aking nakilalang Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas. Hindi J-Rock, di ba maalala natin, yung mother ni Miss Jade is talagang devoted to a certain religion. And to think na yung anak niya ay magpapalit ng religion, ano pong sabi sa inyo ng inyong mother? Opo, ano pa yung pinaka-biggest challenges na talagang kinaharap niyo that time? Pinatawag niya yung aming uncle na bilang nagtatrabaho doon sa pinakakilalang denominasyon. Pinulong niya at pagkatapos pinapili. O ano, may time ka pa na magbagong isipan mo. Sabi ko, firm na po ako. So, yon ang pinakamasakit na nangyari sa akin. I was disowned by my family. I was even sloughed kasi that time talaga, bihira akong sumagot. Pero at that time, nagkaroon kami ng parang hindi naman argument, kundi yung dialogue, pero hindi matanggap na yung Jade Hintay na ganito, magiging sumagot doon sa aking pananampalatayang tinanggap kay Kristo. Oh, grabing conviction. Parang ang sakit nun, no? Parang pag pinagalitan ka nga lang ng nanay mo, masakit na yun kung pa kayo sampalin, di Jesus. Oo. Dahil sa pag-follow mo sa Panginoon at sa calling ng Panginoon. Paano nangyari yun, Miss Jade, na talagang parang hindi ka swayed with the belief that you have? The time na I encounter with Christ, ay talagang ang Panginoon ang aking number one sa akin. So, nung pinalayas na ako sa amin, tinapon yung aking damit sa labas ng bahay namin. At ako kasi nag-decide ako, mag-aaral ako ng theology sa AYAS eh. Yun Ano po yung AYAS? That is Adventist International Institute of Advanced Studies. At yan is located yan sa Silang na almost 75 countries no, ang nag-aaral dyan no, sa Silang Cavite. So, nung ako ay nagkaroon ng ganun desisyon, ang sabi ko ay mag-aaral na ako ng theology. So, kumbaga, napakasakit yon sa pamilya ko. Sabi nila, napakasakit sa aking mga kasama sa trabaho. Kasi sabi nila, malaking kahinayangan na ako'y nawala sa pamilya, nawala sa trabaho. Kasi syempre, no, matagal din ako nag-work, pero alam mo, iba yung pag tinawagan ka ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, saka na lang Panginoon eh. Kasi talagang pag tinawagan ka talaga, yes Lord. So, yun talaga ang walang second thought sa akin nung ako'y tinawagan ng Panginoon. Naku, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga nanonood, nananaginip na ba kayo? May panaginip na ba kayo? Talagang tinatawag kayo ng Panginoon sa certain na nagawain na ito sa kanyang field, no? At nag-iisip-isip na kayo, ano ba dapat kong gawin? Ano bang desisyon na dapat kong gawin, DJ Jazz? Minsan hindi pa naginip, DJ Rock, ano? Oo. Pero yung it keeps on ringing in your heart and in your mind na tinatawag ka ng Panginoon na ito yung gawin mo, sundin mo ko, ito yung plano ko At para talaga sa'yo. naman, DJ Jazz at Miss J, no, I can really relate that. Talagang pag very clear yung conviction sa'yo, parang alam mo yung hindi ka magpakali hanggat hindi ito mangyayari. Parang, I need to do something. Ano ba yung kailangan mong gawin? Parang, no, kailangan itong mangyari. No? Talagang hindi ka mapapakali in short. Naku, DJ, just nag-iingay na yung ating mga TikTok natin dyan sa ating Facebook section. Ayan, magbasa ka dyan. Ayan, sabi ni Rebecca Robles Dilar, good evening po. And Peter Pedro, hello Pastor J. We have met at Manila Center. My boss was your classmate at Adamson. Ayan, yung guest natin last time, si Miss Mary Jane, yung umibig sa kapwa babae. Ang sabi niya. Nag-guest, ayan, nagre-regard siya sa atin. Hello po, Ma'am Jane. Thank you po for watching with us. Also, ang iyong kapatid, si Kuya Homer Martinez. Hello, Kuya Homer, sa iyong pamilya. Sa pagsubaybay. Ano? And Fritz Ayan. Darren Makatubal, good evening everyone.
Ayan, kaya naman sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, kung ikaw ay nakaka-relate, kung ikaw ay talagang, naku, hindi na mapakalangig yung puso, tumawag ka na o mag-text ka po dyan po sa ating pong numerong 0918-9447-89 naman. At talagang excited kami na mapakinggan din yung iyong saloobin sa tungkol nga sa kwento na ating pong naririnig. So, Miss Jade, tuloy natin yung kwento. No? Ilang years na kayo as a full-time worker sa Panginoon? Ngayon ay nasa 30 years na ako. And at Wow. the same time, nung ako nga pala ay nag-aaral na ako sa Adventist International Institute of Advanced Studies, I kept writing my mom. I kept writing my siblings. Ang sulat, siyempre, wala pa naman cellphone. Oo. So talagang sulat ako ng sulat. Almost, siguro 4 times a week. No? At yung sulat ko, hindi ko alam kung binabasa ba nila o hindi. Pero I kept on writing. At sa pagsusulat, talagang si Jesus ang sentro ng bawat titik ng aking mga sulat. At yung pala, nung nangyari na yon na siya ay nagkaroon ng conviction ng Holy Spirit, nung ako ay sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng courage na tapos na ako ngayon, gagraduate na ako, gusto ko makabalik sa aming pamilya. At hindi ko alam, napakabuti ng Panginoon. Yun ang kumbaga po ay, sabi ko nga, ang lundo ng aking conversion at that moment na ako po ay umuwi sa amin, kahit alam ko may takot, pero alam ko, Lord, bibigyan mo ako ng courage na makatayo sa harap ng aking mother. Alam mo, natanggap ako ng aking mother at that evening, tinawag yung aking mga kapatid. Ako na po nag-Bible study sa kanila. Wow. Grabe. Praise the Lord, DJ Ra. Kung siya nga nagawa niya sa pagsusulat lang, no? Eh, paano pa kaya ngayon? Isang pindot mo na lang, talagang isisend mo na lahat. Send to many na. Yeah, ibig sabihin, DJ Ra, mahalaga din pala na we do something para ma-reach out yung family din natin. Dapat maging intentional. Yes. No? Kasi kapag hindi ka maging intentional, parang okay na to, na ako na yun. Kailangan hindi lang ikaw yung nagbe-benefit doon sa nalaman mo. Kailangan ma-share mo din talaga sa Totoo family yan. mo. Kasi DJ Ra, pag nakilala mo si Kristo sa buhay mo, parang you cannot keep it in yourself. Parang Yeah. gusto mo ibahagi si Kristo din naman sa ibang tao. And yun yung nakita natin sa buhay ni Miss Yeah. Jade. Bisa tuloy. Bilang isang missionary na ngayon, Miss Jade, no? Ano yung mga naranasan mo sa field, within the field? For sure, may mga discriminations o ano mga challenges. Sa akin, so far, sa pagiging isang magdadawa ng Panginoon ng misyonaryo, ay masasabi ko, hindi ako iniwanan ng Panginoon. The very letter of Hebrews chapter 13 verse 5, that I will never leave you nor forsake you, ay naranasan ko yun. Bagamat may mga tinatawag tayong kakaunting mga challenges, pero na-overcome naman yun dahil nasa atin ang Panginoon Jesus. Alam mo, DJ Rax, ako ay naabutan ko si Miss Jade na nag-work as a pastor sa isang distrito. Nung ako ay bagong pastora pa lang sa same denomination, the same employment din or employer. And nung nakita ko siya na grabe, by the way po, single pa po si Miss Jade. Grabe. Ang lakas ng loob ni Miss Jade to go from one place to another. And imagine, pag district pastor ka kasi, marami kang hawak na churches, hindi lang isa. Ibig sabihin, you would travel from one church to another, you would visit one church to another. Sabi ko, grabe, kahit siya lang mag-isa, kaya niyang gawin yun. Talaga totoo yung sabi ni Miss Jade na the Lord would never leave you nor forsake you. Yun yung ilan sa mga karanasan niya. Nakaka-inspire naman. Minsan nagtatanong tuloy ako, paano nangyayari yun na she feels secure and safe sa kabila ng single, and ang dami niya nang binivisit. Ang dami na ginagawa. For sure, hindi pa rin, dahil na kanina na-mention niya na ang dami niyang pinag-aralan, ang hilig niya magbasa. Ano pong pinag-aaralan niyo payo sa edad niyo po, Miss J? Aside from nag-masters na kayo. Nag-doctor in public health, ano ba? No, nag-Doctor of Ministry, Major in Mission. Ayun. Ngayon po, ano pong kinukuha ninyo? Sa ngayon ay nag-PhD ako ng forensic psychology, combinations of law and psychology, no? Oh, grabe. Parang ilang taon na nga po kayo, Miss J? 60. 60! Can you imagine that mga ka-TikTok, 60 years old, nag-aaral pa din hanggang ngayon?
Wow, grabe, Parang iba po, nakaka-inspire. high school pa lang ayaw na mag-aral lang sa college. Parang mahihiya. Di ko, ewan ko na lang kung hindi ka pa mahiya pag narinig mo yung kwento ni Miss Jane, no? Bakit po kayo nag-decide na kumuha pa rin po ng itong kurso? Kasi during pandemic, di ba, bihirang makalabas. Pero mayroon akong 2 facilities na tinutulungan. Yung mga batang yon, almost lahat-lahat sila nasa 75 ay mga in-abuse. Sila ay biktima ng rape, no po. Kaya sabi ko, pinagpipray ko sila, niyayakap ko sila, nagluluto ako ng ganun. Pero there's something na kailangan ko pang, mas higit ko pang matulungan. So, sabi ko, there's only one combination na pwedeng maabot ko lalo sila. Yeah. So, yung forensic psychology. So, it's a combination of law and psychology para sa mental health. So, yun ang aking motivating factors pa rin na maabot ko pa lalo sila. Lalo na po yung parang maraming mga problemang naranasan na pang-aabuso. Nako, sa mga nakikinig ngayon, for sure, no? Ang dami natin na pag-usapan ng mga guests natin, DJ Jazz, ng mga naabuso, in-abuse. Ikaw ba, kaibigan, o ka-TikTok na nakikinig ngayon, may ganun ka rin bang problema o pinagdadaanan? Nako, alam mo na kung sinong lalapitan mo. Oo nga. Pero alam mo, nakita ko DJ Rap, ang laki ng need sa mga gawain, or Oo nga. alam mo yun, ng babae na tagapaglingkod ng Panginoon. Totoo. Kasi imagine, kung lalaki yung mag-reach out dun sa mga abused women. Ang awkward. Di ba? Oo. Parang iba. Kaya thank God na merong mga tinatawag ang Panginoon ng mga kababaihan to minister to women din naman. Ayan, no? Talagang hindi na mamaliit ang mga kababaihan pagdating sa gawain ng Panginoon. Lahat pantay-pantay at lahat may mga kanya-kanyang tungkulin talaga, DJ Jazz. Totoo. And ako, nung first time ko talaga na si Miss Jade, no, una-unang kita ko talaga sa kanya, naiyak ako dahil nag-visit siya, nag-speak siya sa aming church. Tinanggal niya yung kanyang sandals at doon sa pulpit at nag-preach siya. Tapos sabi ko, I want to be like her. Kaya abangan niyo po pag si DJ Rock na po ang ating interview. Ay, nako. At ginawang guest. Abangan niyo po yan. Pero napakaganda ng inyong story, Miss Jade, no? Pero puputulin muna natin saglit at talagang tayo ay dadako doon sa mga ilang pang bahagi ng inyong kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan po muna natin ang isang napakagandang awitin na pinamagatang Kay Jesus Manawagan mula sa Bereans. After niyo po na makilala si Kristo sa buhay ninyo and nag-work na po kayo as tagapaglingkod ng Panginoon, ano pa po yung mga plans po ninyo if ever? Ako ang plano ko ay number 1, I would like to write a books. Actually, meron akong 4 na libro na sulat na yun ay kumbaga ipa-finalize na lang for publication. Pangalawa ay training kasi ako ay maano ako sa mga natural. So, more ako sa mga wellness center. At pangatlo ay syempre, which is my lifeblood ko, ay nasa akin na yon yung sort of evangelism. So, at syempre, pang-apat ay counseling. Kaya nga tayo sa lahat-lahat ng mga kaso, mental health, yung sa mga, basta ako ay, kaya ako inaral ang mga bagay na yon, hindi para sa akin sarili. It's all about Jesus. It's all about Him. It's about sa ating mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. Oh, gusto ko din yun, yung counseling. Yeah, kaya talagang, iba talaga, no, DJ ano tuloy, Miss Jade, no, na kapag talagang na-encounter mo yung ganong klase ng buhay, talagang gusto mo ding tulungan yung mga ibang tao na nakaranas din ng ganon. And mas iba talaga, DJ Jazz, yung kapag nakakausap ka ng mga tao may mga pinagdaanan sa buhay, makakarelate ka kasi, no, Miss Jade. Pero alam mo, DJ Rock, curious lang ako kasi of course may mga plans na ganyan si Miss Jade, Miss Jade, hindi niyo po ba naisip na parang mas maganda na may kasama ako or partner sa buhay with all these things? Ako naniniwala ako na may mga talagang yung bang single blessedness, mga unclaimed treasure tayo. No? Pag ikaw ay contented ka sa lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, nasusuffice niya lahat no. Hindi ako naniniwala na pag wala kang pamilya, wala kang asawa, kumbaga hindi ka masaya. Hindi ako naniniwala sa gano'n. I beg to disagree. Sapagkat naniniwala ako na kapag si Kristo nasa buhay natin,
ay 100% no, may kapayapaan ka, may kagalakan, at kontento ka kung anuman sa araw-araw mong buhay ay nagiging karanasan mo si Jesus. Opo, Miss Jade, ang paborito niyo po ba kanta ay Jesus All the World to Me? Yes. Ang ganda ng term niya eh. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay unclaimed treasure. Yes. Hindi pa na-claim. Kaya ikaw, kaibigan na nakikinig ngayon, ka-TikTok, hindi ka pa ba nakiklaim? Unclaimed treasure ka rin ba? Unclaimed treasure ka rin Taas na ba? kamay, DJ Rock. Oo naman. Hindi, biro lang po, no? So talaga, nakita ko kasi sa buhay ni Miss Jade, no, na kahit na masingle siya, andun yung kasiyahan niya. Kontento siya. And at the same time, hindi siya yung parang nape-pressure or nabuboard. Kasi nga, alam niyo yung purpose ng buhay niya eh. So parang sa mga singles ngayon, no, ang nakikinig ngayon na kung ikaw man ay parang nape-pressure ka na sa mga kaibigan mo na bakit wala ka pang asawa, bakit wala ka pang ganito. Alam niyo po mga kaibigan, kapag alam niyo po yung purpose talaga ng buhay at yung mission niyo, ay talagang hindi mo siya magiging, hindi ka namang problema kung bakit hindi ka nalulungkot. Pero sabi nga Miss Jade, no, may iba talaga na para sa mag-asawa. Meron din talaga na single lang din talaga siya. Tama, no? And we call that, DJ Rock, yung gift of celibacy. Oh, may ganun ka po ba, Miss Jade? I believe 100% no, the gift of celibacy, which is biblical naman, no, at ako naniniwala na kung talagang tinawagan ka sa ganun at hindi ka naman yung bang, alam mo na, yung mga gawa ng sanlibutan, so manatili kang ganun. Pero kung ikaw naman tinawagang magkaroon ng pamilya at yun ang talagang panukala ng Panginoon, you go for it. No, wag mong ipagkait at wag kang ma-deprive na magkaroon ng pamilya. Pero siguro sa akin, yun talaga ang pagtawag ng Panginoon na we cannot say no. No, talagang yun na yun eh. At nakita ko na maraming dapat na ma-administer at ma-minister na mga iba't ibang mga bata, kabataan, pamilya, na sabi ko, ito eh, kung bagano, hindi ito magagawa siguro kung merong asawa. Kasi iba-ibang kaso eh, dami kong na-handle na tulad niya, meron akong 15 na kaso hinawakan na puro mga rape victim sila within the circle, no, sa ating sphere, no, at bukod pa doon sa 2 facilities po na sabi ko nga parang ang puso ko naroon. Kumbaga, wala man siyang asawa at mga anak. Ang dami niyang anak kung saan-saan naman, DJ Jazz. Pero totoo yung DJ Rock, ang dami mong pwedeng magawa with your singleness. Pero Miss Jane, hindi niyo po ba minsan naisip na gusto kong magkaanak or gusto kong magkaroon ng mini-me or something like that? Palagay ko, no, wala talaga. Oo. So, nag-zero in talaga ako doon sa pagtawag ng Panginoong Jesus. So, meron kasi talaga, DJ Jess, na mas effective sila kung single sila. At meron din namang mas effective sila kung may asawa at pamilya naman sila. So, iba-iba talaga yung calling, no? Kaya sabi, marriage is not for all, eh. Talagang it's a gift from God. Pero grabe, Miss Jade, hindi po ba kayo nakaranas ng pagkakataon na parang naging endanger yung buhay ninyo dahil solo lang po kayo? Ay, marami akong karanasan gano'n, ano? Yung nandun pala ako sa Palawan, ay habol-habol kami ng mga terorista, no? Pero baril dito, baril doon. Pero ang Panginoon, ano? Talagang amazing ang Panginoong Jesus. Kasi yung napadala siya ng ano, talaga ng on the spot, no? Na kami ay binabaril na nagtakbuhan lahat yung mga terorista. Wow. At nakita pagtayo namin, naroon ang mga bala ng baril. Pero alam nyo, nakaka-amaze ang Panginoon. Nung kami tumayo, maraming mga bala roon. Nagtaka ang mga tao roon sa labas. Sabi nila, may mga malahiganting sundalong nakaputi. So maraming ganon. Pangalawa, nung ako'y nagpunta rin sa Punta Diablo, no, para kasi siyang dagat na tahimik. Pero pag nasa gitna ka na, kaya nga Punta Diablo, no, pangalan. Pangalan pala, nakakatakot na, no. Biglang na-engulf kami, no. Pero tumayo ako, kasama ko mga lalaki, tumayo ako. Nililehans ko yung alon. At in-spare naman ng Panginoon ng aking buhay. Parang yung mga ganong story sa Bible lang, no, DJ Jazz? Totoo pa talaga nangyayari sa panahon pa rin ngayon. Alam mo, DJ Rock, naniniwala ako na malakas ang panalangin ni Miss Jane. Kaya nga. Sa gusto ko mga magpapapray dyan. Oo nga. Miss Jane, pray na ako sa iyo.
Sabi lang po kayo. Oo nga. Ayan, I think malapit na po tayo magtapos sa ating pagtatalakaya, pagkakwentuhan, Pero wag natin kalimutan yung mga pabaon po natin. And by the way, last week po, meron po tayong best baon last week. Yes. Nice po nating basahin kasi talaga naman Naku, nakakakuha. dapat nakikinig ngayon ito. Sana nga, Sige, basahin mo na, DJ Ra. Ayan. Sige, go. DJ. Ikaw na. Okay, sige. Tingnan natin yung best baon po. Talaga namang nakakatuwa itong Yes. ka-TikTok natin And na if ito. hindi niyo po maalala, si Ma'am Wani, Mhm. ang ating Yung guest natin, o yung I Was a Battered Wife, yung Oo. ating episode that time. Ang ating pong best baon last week ay si Relationship Jedi. Ang sabi po niya, ang Wani na nabugbog noon, parang Spice Girls na ngayon. Ay, bakit kaya? If you wanna be my lover, if you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Buti na lang you found Jesus with a love that lasts. Amen. Wow, amen. Makatang Very makata. Very poetic. Ayan, so, kaya naman sa may mga best baon dyan, kung may mga baon din po, i-comment nyo na, baka kayo na ang Yes. mapili na baon sa ating next episode. Ayan. So, kung meron po kayong ipapabaon, Miss J, sa ating mga tagapakinig, ano po yun? Una sa lahat, kapag nag-search ka talaga ng katotohanan, ay ipapakita yun ng Panginoon. Ang sabi nga ng John chapter 8 verse 32, malalaman mong katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pangalawa, isa sa mga baong ko rin sa inyo sa Jeremiah 33:3. Ang sabi roon, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Mga bagay na hindi mo pa alam. Kaya kung nais natin na makilala pa ng gusto si Jesus, ang Bible, mga kaibigan kong tagapakinig, ang lagi nating maging baon sa pag-aaral. So sa lahat ng aking mga nabasang libro, wala pa rin pong hihigit sa Biblia na lalo mong makikilala ng gusto si Jesus bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, kaibigan, at siya rin po ang Prince of Peace and Great Counselor. Amen. Ikaw, DJ Just, ano naging baon mo sa kwento ni Miss J? Ako, DJ Rock, one thing is, yung world, yung ino-offer sa atin ng mundo, kayang-kaya natin talikuran kapag tinawag na tayo ng Panginoon. Kasi tama yun Jesus all the world to us na talagang pag andun na yung calling mo, kahit ano pa yung estado mo sa buhay or kahit sobrang ang taas pa ng career mo, talagang kaya mo iwan lahat para sundin lang ang Panginoon sa buhay. Kasi ganun kahalaga, DJ Rock, yung katotohanan. Yung katotohanan that you found in Jesus Christ. Kaya purihin ng Panginoon na nire-reveal na yung truth niya sa atin. Nire-reveal na yung sarili niya sa atin. And that is life-changing, DJ Rock. Ikaw, DJ Rock. Yun din sana yung aking baon. Pero Ano doon baon ako sa may yung pagiging blessed single na si DJ, ni Miss J, na kung saan, kapag alam mo yung purpose mo, kapag alam mo yung mission mo, talagang magiging kontento ka at masaya ka sa kung ano yung buhay na meron ka. Single ka man na may asawa, basta tinanggap mo yung panawagan sa'yo ng Panginoon, andun yung tunay na kasiyahan po, mga kaibigan at mga ka-TikTok. Kaya ikaw na mga nakikinig ngayon o sumusubaybay, ano pong baon niyo mula sa kwento ng pagbabago ni Miss J? Miss J, meron pa po kayang gustong sabihin? Masasabi ko lang na mahalin natin ang Panginoong Jesus at siya ang magpapakilala sa atin. Kaya anuman ang ating nagiging karanasan, anuman ang ating pinagdaanan o pataas ka mang tao, it doesn't matter. Baba ka mang tao, it doesn't matter. Ang pinakamahalaga sa lahat ay talagang lumapit ka sa Panginoon Jesus sapagkat siyang unang nagmahal sa iyo at siyang unang humanap sa iyo. Ayan. Kaya